Buksan natin ang ating Bible sa Ephesians 2. Yun yung mga kapatid habang inaawit natin kanina yan. May mga kapatid tayo sa pananampalataya na habang nape-persecute, ayun yung motivation nila. Siguro may ilan sila hindi man yan talaga awitin nila. Pero habang pinupugutan sila ng ulo, habang sinusunog sila ng buhay, habang hinahunting sila ng mga terorista, ayun yung mga pangako ng Panginoon na lagi nilang pinapatakbo sa sistema nila. Sinasabi nila palagi na mabuti ang Diyos. Tapat ka kahit sa panahon na ako hindi naging tapat. Lalo na ngayon sa panahon na may pagsubok ako, alam kung tapat ka. Sa Ephesians 2, verse 8 to 10, alam natin ang pangako na ito, yung iba sa atin ay kabisado natin. Sige, try nyo pakinggan yung mga sirena muna na yan, mga kapatid. Basta pag nakakarinig tayo niya, natatakot tayo, no? Susunog na yung bahay natin, hindi natin alam kung saan yan. Panalangin na lang natin kung kanino man. Pero isang paalala na meron ding apoy sa impyerno. Na kaya yung mga kasalanan natin, hindi natin binibaby yan. Kasi alam natin, para yung ahas na maliit, sa una bulate lang. Pero kung patuloy nating halagaan, tayo nang kakainin niya. Maganda rin na may takot tayo sa Panginoon. Nagdudulot ito para ingatan natin ang ating kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos na kahit sino hindi pwede umagaw. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi nagaling sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Nilikha tayo ng Diyos at sa pagkakaisa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalagana ng Diyos na gawain natin. Panginoon, basbasan mo ang salita na ito ngayong umaga. Palakpakan natin ang salita ng Diyos, ang pangako niya. Maaari na po kayong umupo. At batiin ninyo ang inyong mga katabi ng magandang umaga. Pero mabatiin mo siya ng isang magandang hindi. Yan. Maganda magpupunta tayo dito sa simbahan, di ba? Excited tayo with an excited heart. Pero may mga pagkakataon na kapag pupunta tayo ng simbahan, medyo mabigat ang pakiramdam, no? Kasi alam natin, may mga pagkakataon na merong mga kasalanan na tutupukin na naman ang salita ng Diyos. Kasi, di ba, may mga dinadala tayo sa ating buhay na ayaw natin bitawan. At alam natin, kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, naku, ito na, totorturin uli ng Panginoon yung mga kasalanan na dumadaloy sa aking sistema. Pero mga kapatid, ang pagpunta natin sa simbahan, isang pribilehiyo. Lagi niyo bang isipin yan? Wala sino man sa atin may karapatang pumasok ng simbahan at maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Walang karapat dapat. Kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon, ganito ang sitwasyon natin. Kung pupunta ka ng simbahan, pupunta ka sa presensya ng Panginoon, isa lang ang pwede mong datnan. Ang galit ng Panginoon. At ang parusa sa iyo, sa kaluluwa natin, kamatayan. Wala tayo ibang pwedeng i-expect kung wala ang grasya ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng mag-expect ng kabutihan sa Kanya kasi nagkasala tayo sa Kanya. Nararapat lang na parusahan tayo. Kaya pag pupunta kayo ng simbahan, mga kapatid, tama din na maramdaman natin ang bigat ng ating mga kasalanan. Pero mas maramdaman natin yung grasya ng Panginoon. Kasi binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na mapakinggan at maalala uli natin kung gaano niya tayo kamahal. Diba? Dahil yun sa grasya ng ating Diyos. Bago tayo magsimula ngayong umaga, ito ang mga tanong na gusto kong pagbulay-bulayan natin. Bakit ka nandito ngayon? O sige, try mo muna sagutin sa isipan mo. Kapatid, bakit ka ba nandito ngayon? Ano bang dahilan mo? Yung pinakamalalim na dahilan, may hingi-hingi ka ba? May kailangan ka ba? May commitment ka ba kung bakit ka ba nandito? Natatakot ka ba dahil ka nandito?
Anong dahilan? Bakit nandito tayo? Dahil ba meron kang friends? May iba kasi sa atin, napakaliit na ng motivation sa pagpunta ng simbahan. Alam niyo kung anong motivation? Kasi kapag hindi na ako nagsimba, baka sabihin nila, di na ako Kristiyano. Grabe, no? Ganun nakababaw yung ilan. Siguro, meron ilan sa inyo. Baka yun na yung dahilan. Natatakot tayong mahusgahan. Ano na ba yung dahilan mo kung bakit ka nandito ngayon? Baka natatakot ka na lang pagalitan ka ng mentor mo. Ang ganda ng tinig ng sirena, no? Parang talagang binibigyan niya tayo ng paalala na ang mundo hindi perpekto talaga. Kailangan ng mga ganyan, kailangan ng mga bumbero para patayin yung mga apoy. Medyo ingay nyo ha, nadidistract na kami. Nakababa ba yan? Kapatid. Sige. Okay, mag-alala, paparenovate na natin ang ating simbahan. Walakpakan natin ang ating Diyos. Kailangan na talaga natin magawa yung simbahan. Ang hirap pala kapag tayo lang nag-iingay. Pag yung labas na yung nag-iingay, talo na tayo. Natabunan na tayo. O sige, kung talagang love niyo si Lord, pilitin niyo makinig. Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Anong dahilan? Bakit tayo naglilingkod? Dahil ba commitment? O dahil ba nakasanayan mo na lang na maglingkod sa Panginoon? Ano bang dahilan? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Pangatlong tanong, ano dahilan ng kaligayahan, ng kapayapaan, sa pag-asa mo? Ito kapatid, bakit ka may kapayapaan? Bakit ka maligaya ngayon? Dahil ba may pera? May trabaho? Ang dahilan, dahil ba meron kang best friend? Alam niyo mga kapatid, may dahilan kung bakit matagal ka na naglilingkod sa Panginoon. Kung bakit 7 years ka na nandito, 10 years, 30 years, may mga mas malalim na dahilan yan. Kung bakit ka naglilingkod sa ating Panginoon. Mga nakaraang araw, nag-uusap tayo about sa takot sa Panginoon, di ba? Mga wisdom, pananampalataya kung paano natin ihakbang ang ating buhay, Kristiyano. Maganda rin na alalahanin din na maghinto naman ulit tayo. Palagi natin pinag-usapan ng empowering grace or empowering faith. No? Ngayon naman, balik tayo sa basic. Bakit ka ba talaga nandito talaga? Bakit ka ba tumutugtog? Bakit ka ba leader ng simbahan? Oh. Bakit ka nagpapatawad? Bakit pinagbibigyan mo yung mga tao nakakasakit sa'yo? Sige, magsimula mo natin sa mga tanong. Bakit pinagbibigyan mo yung mga taong umaabuso sa'yo? Bakit sa kabila ng mga problema sa mundo, maligaya ka pa rin, may kapayapaan ka? May sagot na ba kayo? Isa lang ang sagot dyan, kapatid. Meron ba kayo mga sagot? Dahil yung sa grasya ng Diyos. Yun lang. Kung bakit ka kanina umaga kumain ng masarap na almusal at na-enjoy yan, dahil yung sa grasya ng Panginoon. Wala tayong karapatang matanggap ang kahit anong kapayapaan, kabutihan. Hindi ka dapat numingiti ngayon. Wala kang karapatang numiti. Wala tayong karapatang walang kabutihan dapat tayo nararanasan ngayon. Kung wala ang grasya ng Panginoon. Sige, palakpakan mo. Ang grasya ng Panginoon. Single na hangin na nilalanghap mo ngayon. You don't deserve. We don't deserve it. Ang dapat nilalanghap natin ngayon, usok ng apoy. Wala nang iba. Kaya nga sabi ko, Lord, nung pinag-aaralan ko to talaga, nanginginig talaga yung laman ko eh. Lord, sino ko para gamitin mo ituro tong grasya ng Panginoon? Salamat sa pribilehiyo. I pray, Holy Spirit, mag-usap ka sa kanila. Ano may personal na mensahe mo sa kanila ngayong umaga?
ano ba ang grasya ng ating Diyos? Pag pupunta ka ng simbahan, kapatid, huwag mo isipin na utang na loob ng Diyos na nandito ka ngayon. Diyos pa rin naman siya kahit wala ka dito eh. Kung nagbibigay ka, naglilingkod ka, sino dito pinakamasipag? Sino dito pinakamalaki magbigay? Sino dito pinakamatagal na sa pananampalataya? Dahil lang yung sa grasya ng Panginoon. Hindi dahil sa atin. Bakit maayos ang pamilya mo? Ba't ka malakas ngayon? Dahil sa grasya ng ating Diyos. Kaya, baguhin natin yung mindset. Pag pupunta tayo ng simbahan, parang kabigatan pa sa ating loob eh. Minsan, utang na loob pa ng ating Diyos na, sa wakas, buti naman yung anak ko nagsimba. Hindi ganon. Tayo ang naghahabol sa Panginoon. Tayo ang nagsusumamo na maranasan ang presensya ng Panginoon. Kaya salamat sa grasya niya. Dahil sa grasya niya, minsan natitake for granted natin na abuso pa natin, sinasadya pa nating babuyin ang grasya ng ating Diyos. Pero sa kabila nun, nananatili pa rin yung grasya niya, katapatan niya. Nakaraang araw, may pinuntahan akong bahay, may nakita akong isang bahay, wala dito may-ari ng bahay, buti naman. May nakita akong kaldero, punong-puno ng lumang mantika. Tapos yung lumang mantika na yung punong-puno ng ipis. Grabe. Sabi ko, ano to? Pangano ata to, pampatay ng ipis eh. Parang pantrap ata nila ito ng ipis eh. Nakalagay pa sa isang kalderong malinis, tapos purong-puno ng mantika. Punong-puno siya ng ipis. Sabi ko, kadire. Lord, hindi ko kayang tignan. Tapos, syempre, alam mo naman ang isip natin, advance yan. Sinabi agad ng subconscious mind ko, ano kayang lasa niyan? Naku, sabi ko talaga. Lalo ko, nandire, kadire. Tapos may nakita akong ipis, may kinukuha siyang ipis, parang may tinutulungan siyang ipis. Nakatak niya pataas, sabi ko talaga, ano ba naman to? Nakikita ka, anong ibig sabihin mo? Anong mensahe mo, Panginoon? Bakit nagpapakita ka sa akin ng isang bagay? Ipis nga lang, dirin-diri ako eh. Isa lang ang bagay na talagang pinaka-pinandidirihan ko. Ipis talaga. At nakita ko pa yun, isang banyera ng ipis. Ano ba to? Ulam ba to? Ba't ginawa nila to? Tapos alam niyo kapatid, isang illustration na, sabi ko, Lord, anong mensahe mo? Alam ko hindi mo papakita sa akin to ng walang ano eh. Wala kang sinasabi eh. Ang ayos-ayos ng araw ko eh. Sabi sa akin ng Panginoon, alam mo anak, parang ganyan ang kasalanan. Mas marumi pa yung kasalanan dyan. Kasi, yan kadiri yan, pag kinain mo yun, magkakasakit ka lang sa katawan mo. Pero ba't yung kakainin yun? Di ba? Pero di ba, kung bakit tinuturing natin marumi ang isang bagay, nagdudulot ito ng hindi maganda sa ating katawan. Di ba? Kapag mabuti, hindi natin tuturing na marumi. Kaya sabi ko, sarili ko, oo nga no Lord, parang kasalanan. Pero bakit ganoon, Panginoon? May mga pagkakataon na yung nakakadiring bagay, ini-enjoy namin kainin. Bakit sarap na sarap kami minsan sa kasalanan? Kung darating sa punto ng buhay ko, nakakainin ko yun, sabi ko, parang hindi ko maiisip na gagawin ko. Pero sinabi sa akin ng Lord, bakit nag-i-enjoy ka sa kasalanan? Oo nga, nagkaroon ako ng self-reflection. Bakit kayo, kapatid? Bakit tayong lahat? Bakit ina-enjoy natin yung kasalanan? Kasi nakakalimot tayo. Lagi nating kinakalimutan na ang kasalanan nagdudulot ng kamatayan. Hindi lang kamatayan. Nagdudulot para sa Panginoon na magalit siya. Minsan kasi kasalanan, binibaby pa natin, parang ine-enjoy pa natin. Maliit lang yan, okay na kasalanan lang yan. Pero lalo na tayo mga Kristiyano, alam na natin ang grasya ng Panginoon. Kaya nung pinag-aaralan ko to, gumana yung pandidiri ko sa aking mga kasalanan. Talagang nag-manifest physically. Nanginginig yung sikmura ako. Sabi ko, Lord, nasusuka ako sa aking kasalanan. Nandidiri ako sa aking mga kahinaan. Pero sabi ng Panginoon sa akin, kahit na ganyan ka, hindi kita iniwan, nananahan pa rin ako sa'yo. Kahit na nahihirapan, nasasaktan ako. Ganoon naman ang Holy Spirit eh. Naghihinagpis siya sa tuwing
nagkakasala tayo. Kaya naramdaman ko talaga, nag-manifest physically talagang, Lord, salamat po sa grasya mo. Walang ibang dahilan bakit tayo okay ngayon. Kung bakit ka nakaupo ngayon dyan, dahil sa grasya ng Diyos. Sige, sa next verse natin, sasagutin natin yung mga tanong na yan. Pero basahin muna natin ang Ephesians 1:2. Ano ba ang grasya ng Panginoon? Dalawang klase ang grasya ng Diyos. Isang unmerited, isang empowering grace. Pero mas maigi na muli natin pagbulayan ang unmerited grace. May grace, God's unmerited favor, and spiritual peace, which means peace with God and harmony, unity, and undisturbedness, be yours from God our Father and from the Lord. Grace. Ito, may kapalit tayong grace ang pangalan eh. May grace. Sabi dyan, naway ang biyaya o grasya ng Panginoon at pinaliwanag sa version na yan, amplified version, kung ano yung biyaya. God's unmerited favor. Ibig sabihin, isang pabor na hindi karapat-dapat tanggapin, pero ibinigay niya sa atin. Hindi mo dapat tanggapin, kapatid. Kaya yung pagpunta mo dito, hindi ka naman dapat nandito eh. Hindi ka naman dapat umaawit sa Panginoon. Hindi ka naman dapat ginagamit ng Diyos eh. Hindi naman dapat ako nagsasalita dito. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, kahit hindi tayo karapat-dapat. Minsan kasi, kapag nakakalimutan natin grasya ng Panginoon, nagiging mataas tayo, no? Pero ang grasya ng Panginoon, kapag pinakita niya yan, kahit pa 5 milyon ang binibigay mo sa church, ibababa ka niya. Sino ako, Panginoon? Kahit pa ikaw ang pinakamatagal, ibababa ka ng grasya ng Panginoon. Halimbawa, kapatid, naglalakad ka sa daan. Gusto ko lang gawing illustration to. At makita mo si Yorme. Pwede mo ba siya sabihan na, Yorme, punta ka sa bahay namin. At tinanong ka ni Yorme, bakit? Gusto ko lang makapagkwentuhan. Gusto ko lang sabihin yung nararamdaman ko, nalulungkot ako eh. Kasi gusto kita makasama. Sa tingin mo, kasama si Yorme sa'yo? Kapal ng mukha. Ganun mo sasabihin sa'yo ni Yorme, sino ka ba? Karapat dapat ka bang pagtuunan ng oras, ng pansin? Kaya minsan, yung prayer din natin, isasantabi natin eh. Para nagmamalaki ba rin tayo? Alam nyo, minsan, hindi man natin sinasabi na sa kilos lang natin ang pagmamalaki natin sa Diyos eh. Pero mo, may privilege ka na makausap siya pero di natin ginagawa. Tapos minsan, tinatamad pa tayo. Tapos minsan, binibigyan pa natin siya ng parameters. So Lord, kakausapin kita ng gantong oras ha. 7 p.m. mag-uusap tayong dalawa hanggang 8 p.m. lang. Wow. Kaya minsan ang Panginoon naglalambing eh. Kahit pray ka ng pray ng 2 hours, minsan hindi talaga eh. Talagang pipilitin ka niya eh. O, hanggat hindi mo nararamdaman yung presensya ko, dyan ka lang. Kasi ang Diyos persona rin yan. Nagpapalambing din. Tayo minsan, 15 minutes lang na Bible reading. O Lord, tapos na, 15 minutes na. Wala naman natutunan, walang revelasyon. Walang rema. Lagi po natin isipin na tayo lagi ang dapat na nagsusumamo sa Panginoon. Pero, sa kabila ng yun, ibinigay pa rin ng Panginoon ang hindi karapat-dapat sa atin. Sa tingin nyo, yung mga bahay dyan sa paligid, pwede nyo bang kunin yung bahay nila? Akin na lang yung bahay mo. Bakit? Sino ka ba? Wala kang karapatan. Kunin mo yung bahay ko. Pero ang Diyos, binigay niya yung kanyang anak. Alam nyo, kahit hindi natin hinihingi, binigay niya. Wala naman ang hingi eh. Ni wala nga nakapag-isip. Alam nyo kapatid, ganun ang grasya ng Panginoon. Ni imagine ng tao, walang makakapag-isip na ang Diyos, ibibigay niya ang buhay niya para sa iyo. Siguro kung hindi nasulat ang Bible, walang makakaisip na, ha? Ang Diyos?
mamamatay sa krus para sa mga kasalanan ko? Kaya mabalat tayo sa grasya ng Panginoon. Ayun ang sinasabi niya na unmerited favor. Minsan, pwede tayo magbigay ng pabor sa mga tao na halimbawa, masipag. Bigyan mo ng pabor, di ba? Nakakatuwa naman to, sipag naman niya. Pero kapag ang tigas na ng ulo, mahirap. Sabi sa Ephesians 2 verse 8 hanggang 10, we are saved by the grace. Tayo ay niligtas ng grasya ng Panginoon, hindi dahil sa ating mga ginawa. Kaya, kung hanggang ngayon, kapatid, tinitignan mo pa rin kung gaano ka kabait at kasama, at tinitimbang mo kung mas mabait ka, at dahil doon tatanggapin ka sa langit, isang malaking insulto sa Diyos yun. Kasi parang isinasantabi mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kung bakit tayo tatanggapin ng Ama, bakit ka nananalangin ngayon? Bakit niya papakinggan? Dahil sa grasya ng Diyos. Dahil sa ginawa ng kanyang anak na si Jesus. Pananampalataya lang doon sa bagay na yun. Kaya maganda rin yung logo nung justice system, nakapiring, tapos nakaganon. Timbangan. Ang hustisya ng Panginoon. Binabalance din niya eh. Pero wag mo naman tignan, kapatid, yung, ganun ba? Kaya nakakatakot pag-usapan to eh, lalo na sa mga abusado. Itong gantong grasya, nakakatakot sabihin yan sa mga tao, pero ito ang katotohanan eh. Di naman namin pwedeng itago. Kasi kapag nalaman ng ibang tao, yan ang gagawin ng tao. Aabusuhin. Ganyan pala ang grasya ng Panginoon, hindi dahil sa aking ginawa, kundi dahil sa ginawa ng kanyang anak. Okay, mamumuhay ako ng ayon sa gusto ko, hindi sa ayon ng kalooban ng Panginoon. Pero hindi, kapatid, kapag oras na makita mo ang grasya ng Diyos, hindi yun ang magiging respond mo sa pag-ibig niya, sa pinakita niyang kabutihan sa iyo. Sa next verse, sige po, next verse ba? Kaya sa morning service, medyo mas ine-elaborate natin yung pag-uusap ng salita ng Diyos. Kasi nga, mga matatagal na rin naman kayo sa pananampalataya. Sabi diyan, dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, bigay, regalo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino man makapagmalaki sa Diyos. Number 1, ni sukat isipin na iaalin ng Diyos ang buhay niya para sa atin. Ni-imagine ng tao hindi mangyayari yun. Pero ginawa ng Diyos. Pangalawa, nandyan ang pag-ibig ng Panginoon. Ang problema, walang nanghingi. Kahit sino sa atin. Sabi sa salita ng Diyos, walang nagsumikap hanapin ang Diyos. Lahat gusto sarili lang nila. Pero ang Diyos, binigay pa rin niya yung biyaya niya. Napaka ungrateful ng tao, no? Pero kapatid, kapag nakita mo yung grasya ng Diyos, hindi ungratefulness o hindi pandaraya ang isusukli mo sa Diyos. Ang isusukli mo rin sa Kanya, grateful heart. Sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki. Yan ang maganda sa grasya ng Panginoon. Walang sino mang pwedeng magmalaki. Lahat tayo, liligtas lang ng grasya ng Panginoon. Kaya sa langit, pagdating natin doon, pantay-pantay lang tayo. Niligtas lang ng grasya ng Panginoon yan. Kaya dito sa lupa, may division, may mayaman, may mahirap, may masipag, may tamad.
Ganon talaga dito sa mundo. Pero pagdating sa paraan kung paano iniligtas ng Diyos sa mga tao, lahat sa grasya ng Diyos. Paano kaya ako hindi sa grasya, no? Sa magitan ng gawa. Naku, pagdating doon, yabangan. Naku, nakapagano ako. Song lead ako ng 30 years. Yan. Naku, kaya hindi tinanggap ng Panginoon yan eh. Kasi tamad-tamad. Ayaw mo, ayaw magsimba. Hindi ka perfecto. Pero dahil lang sa grasya ng Diyos. Sapagkat tayo ang kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos una pa man upang ating ipamuhay. Ito introduction pa lang to sa unmerited favor talaga. Hindi ako matatakot sabihin, talagang kasalanan nyo, kapatid, binayaran na ng Diyos yan. Mula umpisa hanggang huli. Lahat ng kasalanan na yan, balot na ng dugo ng Panginoong Jesus. Magiging kasalanan mo. Pero kapatid, ito, babala ako sa iyo. Kapag may mga kasalanan hindi magdudulot ng kamatayan. Talaga, oo. Kasi nga, bayad na eh. Pero kapag may kasalanan na naging buhay natin, at hindi natin binibitawan, at mas makapangyarihan pa yun kaysa sa Espiritu na nananahan sa atin, ang kasalanan na yun, dadalhin tayo sa apoy ng impyerno. Sana maging malinaw sa inyo, lalo na sa ating mga matatagal na sa pananampalataya. Ang iba kasi sa atin, iba ang tingin pagdating sa grasya ng Panginoon. Pero sa mga matatagal na sa Diyos, ang grasya ng Panginoon, isang bagay na iingatan mo palagi. Sa iba, parang perlas. Sabi nga, di ba, ang kaharian ng Diyos ay parang isang kayamanan. Pagkayamanan ba, nilalagay mo lang kung saan-saan? Hindi. Itatago mo yan. At ayaw mong may makakita kahit sino. Tama? O kung ikaw, meron ka nga 50,000, gusto mo ba sabihin sa asawa mo? Baka hingi na asawa mo yan. May 50,000 ka pala, di mo man lang sinasabi sa akin. Iba, kahit minsan sa asawa pa natin. Kasi nga, treasured possession mo yan. Pagkayamanan, iniingatan mo yan. Ni ayaw mong maisip ng tao na meron kang ganun. Kaya mga mayayamang tao, takot na takot ilabas ang kanilang kayamanan. Alam mo, tunay na mayaman, hindi yan yung mga tipong nagpapakita ng mga diamante. Kita mo sila Mark Zuckerberg. Kasi pag nalaman na sobrang yaman nila, pag-iinitan sila ng federal system ng Amerika, anong ginagawa mo? Bakit sobrang yaman mo? Kasi kayamanan yan, kapatid. Ganon din ang grasya ng Panginoon, iniingatan natin. Hindi maaagaw ng kaaway ang grasya ng Diyos. Hindi talaga. Pero alam mo, kapatid, pwede rin dumating sa punto ng buhay mo, ibigay mo yan, bitawan mo yan. Ayaw mo na sumuko, ayaw ko na manampalataya sa Jesus kay Jesus. Meron naman, ayaw mo, pero unti-unti mong binibitawan. Hanggang sa hindi mo namamalayan, wala na. Pagkayamanan, pinangahawakan yan, tinatago yan. Ganun din ang grasya ng ating Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos dito, tayo ang kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Alam ko hindi tayo perfecto, amen? Pero sana naman kapatid, kung matagal na tayong Kristiyano, halimbawa ay mga 30 years ka ng Christian, siguro naman kung titimbangin, 80% naman, puro kabutihan naman nagagawa natin, di ba? Siguro naman, sa haba ng panahon, isa ka na sa mga kapatid sa pananampalataya na hindi na pinapakain, ikaw na nagpapakain. Si Jesus nga, 3 years lang ang discipleship program niya. Sa atin, 40 years. Tagal. Dahil ako po, hindi naman ako nagpapakasarcastic. Ang sa akin lang, straightforward lang po akong tao. At ngumingiti lang ako, hindi ako nangaasar. Kasi alam ko rin na makasalanan din ako. Pinapagaan lang natin. So sabi niya, kanyang gawa. Kapag ikaw nakita mo na ang grasya ng Panginoon, halimbawa yan ay ventilador, ginawa ko yan para magbigay ng hangin. At nasira, syempre di nagagana yan. Tama? Hindi na magbibigay ng hangin yan. Tama? Pero kapag inayos ko uli, ano mangyayari dyan?
Ano ibibigay uli niyan? Ganon din tayo, kapatid. Kapag tinanggap natin ang grasya ng Panginoon, babalik tayo sa original plan ng Panginoon sa paggawa ng mabuti. Sabi ba dyan, magiging perfecto ka agad? Spiritually, magiging perfecto ka. Pero sa pamumuhay, hindi pa kasi may laman ka pa. Pero habang tumatagal, pabanal ka ng pabanal. Kung dati ay nangungupit ka lang at naging magnanakaw ka na, simula naging born again ka, I tell you, kapatid, hindi mo nakita ang grasya ng Panginoon. Disgrasya ang nakita mo. Na inihanda ng Diyos noong una pa man upang ating ipamuhay. Kung gawa ka ng isang mabuting Diyos, ikaw dapat ay mabuti. Hindi ko kayo binibigyan ng kabigatan. Ang pagiging mabuti ay hindi kabigatan sa buhay ng isang Kristiyano. Yung kung kapatid, ikaw, isa ka sa mga kapatid namin sa Mananampalataya, pag gumagawa ka ng mabuti, sobrang bigat sa'yo. You need to pray. Baka nagkakalokohan. Baka niloloko mo yung sarili. Sabi ni James yun. Hindi ako may sabi. At sinasabi ko lang uli ngayon sa inyo. Sinasabi ng Diyos, ang buhay ng pananampalataya ay nagdudulot o namumunga ng mabuting gawa. Kaya maraming ayaw maging Kristiyano. Kasi alam nila, kapag naging Kristiyano sila, gagawa na siya ng mabuti. Ngayon, kung ayaw mo pa rin gumawa ng mabuti, hindi ka pa handa tanggapin ng Panginoong Hesus. Kasi, ang pagtanggap sa Panginoong Hesus ay pagtalikod sa mundo. Pagsisisihan mo lahat ng kasalanan mo. At lalakad ka patuloy sa Panginoon at hahayaan mo siya na baguhin ang buhay mo. At yung mga bagay na kinakatakutan natin dati, unti-unting nawawala. Natuwa ako sa isang nakausap ko, naka-fellowship ko na nanay, nang sabi niya sa akin, nagkikwentuhan kami, nahiya siya sabihin ko ano yung trabaho niya. Sabi ko naman, wag po kayo mag-alala, hindi naman po namin kayo husgahan kung ano man yung trabaho ninyo. Basta ang mahalaga, dapat niyo lang malaman ngayon, na inibig kayo ng Panginoon, mahal niya kayo. Ngayon, kung gusto niyo sumunod sa Panginoon, siya pong bahala magbago sa inyo. Babaguhin ka niya, basta magpatuloy ka lang. Ngayon, kung umpisa pa lang ayaw natin magbago, kapatid, hindi po pwede. Kasi ang unang hakbang sa pagtanggap sa Panginoon, repentance, pagsisisi. Meron ilang tao gusto nang matigil yung pagdadrag sila pero di nila magawa, di ba? Pero kapag tinanggap nila ang Panginoong Hesus, babaguhin ang buhay nila ng Diyos. Sigurado ako doon. Dahil pangako niya yun eh. Hindi ako sa nagyayabang, pero ayun ang sinabi ng Panginoon. Ayun ang katotohanan. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, babaguhin niya ang buhay mo. Pero kapatid, kung may mga tao man ayaw pa nila, talagang baguhin ang buhay nila, ayaw pa magsisi, wala tayong magagawa. Dahil yan ang grasya ng Panginoon. Pangako niya na baguhin ka niya. Kaso nga lang, problema sa ating mga Christian, may mga pagkakataon, try nyo lang i-meditate sa sarili ninyo. Minsan nagsisisi tayo, sana di muna ako naging born again. Sana di ko muna nakilala ang Panginoon. Bumabalik ba tayo sa dati nating ganung realization? Baka kasi kapatid, nakakalimutan natin yung grasya ng ating Diyos. Kaya yung pag-usapan natin ngayong gabi. Sa next verse. Sa Romans 5, verse 6 to 10, ito ang sabi ng Diyos, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa gantong paraan. May iba't ibang definition ng pag-ibig. Yung iba, ang definition ng pag-ibig, pag-ibig sa kabit, hindi pag-ibig yun. Sa kanila lang yun. Pag-ibig sa kapwa lalaki o babae, hindi pag-ibig yun. Sa mundo, pag-ibig yun, pero sa Diyos hindi. At ito ang isa sa mga definition ng pag-ibig. Kahit noon tayo'y makasalanan pa. Pinakita niya na mahal niya tayong panahon na failure ka. Panahon na mahina tayo. Ang sabi nga ng Diyos sa Israel, alam niyo kung bakit niya inibig yung Israel? Sa mga definition ni Lord,
Inibig niya ang Israel kasi sa lahat ng bansa sila ang pinakamahina, pinakakonti, pinakawasak, pinakawalang kalaban-laban. Ganun magmahal ang Panginoon. Mas na-i-express niya ang pag-ibig niya nung panahon tayo'y makasalanan pa. Madaling magmahal ng maputi, ng balingkinitang katawan, mga lalaki. Tama? Kasi unang tingin pa lang, kaibig-ibig na sa inyo, sa atin. Pero ang Diyos, hindi yun ang basihan niya. Ang definisyon ng pag-ibig, ng grasya ng Panginoon, nung tayo'y kadiri pa. Tayo'y walang kwenta. Kung ikukumpara ka sa lahat ng tao, sa Israel nga, kung ikukumpara ang Israel sa lahat ng bayan sa buong mundo, sila ang pinakamabaho. Sila ang pinakawalang kalaban-laban. Pero sila ang pinili ng Diyos. Kaya tayo lahat nandito tayo ngayon kasi hindi naman tayo nandito dahil inibig lang natin ng Diyos eh. Kaya lang naman tayo natuto magmahal sa Diyos kasi inibig tayo ng Diyos nung panahong hindi pa natin siya kayang ibigin. Sino dito nagsimba o nagsimula sa Panginoon dahil mahal niya agad ang Diyos? Walang nagmahal sa Diyos. Walang nagmahal sa kabanalan ng Diyos. Kahit nga tayo, di ba ngayon, Kristiyano na tayo, minsan yung kabanalan ng Diyos nagiging kabigatan pa sa buhay natin, di ba? Aminin natin totoo. Pero dahil sa grasya ng Diyos, kung ba't ka nandito ngayon, bakit tayo ginagamit? Ba't kanya binibigyan ng pagkakataon? Ba't may malakas kang katawan? Maayos ang pamilya mo? Kung hindi man maayos, ay may kapayapaan pa rin. Marami tayong pwede ireklamo sa buhay. Pero kung bubuksan lang natin yung ating mga mata, marami pa rin tayong pwede ipagpasalamat sa Diyos. Alam niyo ba mga itong kahapon lang, ang New Zealand, 3 beses nilindol. 8 magnitude. Magkakasunod. Kapatid, kaya hindi tayo nililindol ngayon dahil mabuti ang Diyos. Sa tingin nyo ba dahil tsamba yan? Sa tingin nyo ba kung bakit ganyan lang kainit ang araw, tsamba yan dahil sa science? Hindi. Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kung bakit malinis yung hangin na nilalanghap mo ngayon, may konting alikabok lang sa highway. Dahil sa grasya ng Panginoon. Ang totoo, tayo lang nang bababoy sa mundo. Tayo lang talaga sumisira at nagdudumi sa mundo. Ang Diyos na lang ang nagpe-preserve. Ginagamit niya lang tayo, pero ang totoo, magmamahal na lang sa mundo, Diyos na lang. Siya lang talaga. Para mo naman sabi niya, kapatid, sige, tignan mo yung bahay mo, kung malinis. Sariling bahay nga natin, hindi natin magawang ibigin eh. Minsan buong mundo pa Ano kapatid? Kaya ang totoong nagmamahal talaga, Panginoon. Ginagaya lang natin. Natututo lang tayo magmahal ng totoo kasi may totoong nagmamahal sa atin. Pero palakpakan mo ang Diyos sa bagay na yan. Noon tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayon tinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Grabe ang grasya ng Panginoon. Kaya bago likhain yung tao, talagang crucial yun eh. Crucial. Para sa Diyos talaga crucial yan. Kasi kung lilikhain ang tao, maaaring dumating sa punto na ang buhay ng kanyang sariling anak ay masasangkalan. Ang perfectong plano naman talaga, di magkamali ang tao. Ayun ang plano ng Diyos. Pero nakita ng Diyos, kung liligay niya ang tao, may possibility o talagang magkakamali ang tao. Naisip niyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Nilikha niya tayo kahit na alam niya na tayo magiging dahilan kung bakit mamamatay yung sarili niyang anak para sa atin. Sa tingin niyo ba hindi alam ng Diyos? Alam niya lahat. Plinano niya yun. Kasama sa plano niya. Sa mga magulang, madaling madaling mag-gets yan, lalo na. Buruin mo, yung anak mo na yan. Alam mo, pwede magkamali, pero iniisip mo,
Hindi yun. Ang tinitignan mo, yung pag-ibig, pagmamahalan ninyo ng iyong anak. Kaya may ibang magulang takot talaga mag-anak. Naku, isang araw baka masaktan lang ako sa pagiging ina. Nakakatakot maging nanay. Mga nanay, alam ko nasasaktan kayo ngayon ng inyong mga anak. Wala naman kayo ibang hinangad sa kanila, di ba? Gusto nyo lang naman kumain sila, maging maayos ang kanilang buhay, ang kanilang mga pangarap maabot nila. Pero may mga pagkakataon na saktan tayo, mga magulang, tama? Ng ating mga anak. Pero bakit sa tingin nyo, nagagawa nyo pa rin ibigin mga anak ninyo? Dahil ba sa sarili nyo kakayanan? Hindi. Dahil iniligay sa inyo ng Panginoon yung imahe niya, yung magmahal ng anak, na kahit na napakatigas ng ulo. Minsan talaga, pag matigas na ang ulo ng anak, ikaw na lang kakampi. Kaaway na ng lahat yung anak mo. Pero yung nanay, o kaya tatay, hindi! Anak ko yan. Kasi magulang ka. Hindi mawawala sa iyo yun. Hindi mawawala sa isang magulang ang ibigin ng kanyang anak. Pero may mga magulang na magulang lang. Ginugulangan yung anak. Napaka tigas ng damdamin ng ganong magulang. Dirin mo, sarili mong laman. Meron pa istorya, di ba? Ginagahasa. Sarili mong laman? Anak? Ganong kasama ang tao. Pero mapalad pa rin tayo. Kahit sa kabila na alam niyang ganun ang gagawin natin, maaari natin gawin at ginawa talaga natin. Amen? Taas ang kamay na gumawa nun sa Panginoon. Uy, ginawa natin yun. Taas yung mga kamay ninyo. Ginawa natin talaga. Hanggang ngayon, kahit minsan Kristiyano na tayo. Pero ang grasya ng Panginoon nananatili sa'yo. Tapos minsan darating ba magkakataon, magmamalaki tayo, no? Konting paglilingkod na ipagmamalaki natin sa ating Diyos. Minsan hindi man tayo nagmamalaki, pero sa kilos natin talaga eh. Dati kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ito pa isang grasya ng ating Diyos, mga kapatid. Habang inaalay ni Jesus ang kanyang buhay, tayo ng mga tao, kung i-illustrate ko lang tinututukan pa natin siya ng kutsilyo o tinututukan pa natin ng baril yung Diyos natin. Kasi kaaway, ano ba ibig sabihin ng kaaway? Sa Old Testament or sa dating panahon, pagkaaway, papatayin kita, kaaway kita. Ayun ang definition ng kaaway. Wala akong pakialam anong kultura mo, anong pananaw mo, basta kaaway kita, papatayin kita. Wala akong pakialam kung may pamilya ka. Kaaway kita. Ayun ang ibig sabihin ng kaaway. Ngayon kasi kaaway, medyo plastikan pa eh. Halimbawa, yung nakakaaway mo. Pero dati ang kaaway, hindi. Kapag nagkahanap ka ng pagkakataon na patayin siya, papatayin mo siya. Ayun ang ibig sabihin ng kaaway. Kaya sabi dito ng Diyos, habang tinututukan natin siya ng baril, ng kutsilyo at gustong-gusto natin siyang patayin, pinili pa rin ng Diyos na ibigay niya ang buhay niya para sa atin. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa mga magitan ng buhay ni Kristo. Sino dito deserving sa bagay, sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Pag naparenovate natin yung simbahan, something ba ito na may pagmamalaki natin sa Diyos? Hindi. Kahit pa ako, mamatay ako naglilingkod sa Panginoon, hindi ko may pagmamalaki yun. Hindi natin magagamit na susi yun para sabihin, oh Lord, naglingkod ako ng buong buhay ko. Sa ginawa lang ng ating Diyos. Kaya ako nakakapaglingkod dahil sa grasya ng Panginoon. Okay lang sana na pinatawad tayo ng Panginoon kapatid di ba? Ang mabigat sa kasalanan natin, hindi niya lang tayo pinatawad. Halimbawa, si EJ nagkasala sa akin. Sige, sorry, pinapatawad na kita. Pero hindi yun ang grasya ng Panginoon Hindi doon natatapos Ginawan mo ako ng aberya, EJ. Papatawarin kita. Pero hindi lang hanggang doon yun.
Ang naging mabigat, okay sa sana na pinatawad na ng tao, kaso namatay pa yung anak niya para sa atin eh. Kumbaga, nagka-atraso ka sa akin, para mapatawad talaga kita ng lubusan, ibubuhos ko yung galit ko sa sarili kong anak. Yun yung mga magulang. Kapag may umaberya ba sa inyo, may isip nyo na yung anak nyo pagbubuhusan nyo ng galit? Pero ang Diyos, ganun ang ginawa. Kasi kailangan may mamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may mamatay. Hindi pwedeng papatawarin ko lang itong si EJ. Kailangan patayin ko yan. Kailangan may mamatay. Bakit si Jesus pa, no? Bakit yung sarili pa niyang anak? Ayun yung mabigat eh. Sa pabor ng Panginoon, bakit yung sarili mo bang anak? Bakit? May iba bang paraan? Kaya nga, isa lang ang daan eh. Isa lang ang paraan. Walang ibang paraan ang Diyos para iligtas tayo sa kamatayan. Kundi yung kamatayan ng sarili niyang anak. Ayun ang ibig sabihin ng the way. Isang paraan. Wala nang ibang paraan. And we don't deserve that. Amen? Kunin ko kaya yung buhay ng baby ni Ate Angie ngayon. At tingin ninyo, matutuwa ba siya sa akin? Hindi. Kasi alam niyo mga kapatid, hindi pwedeng patawarin lang tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kasi mawawala yung hustisya eh. Nagkamali ka eh. O kailangan bayaran yan. Ngayon, ang masakit, wala nang masasakit pa dito. Sariling anak niya, sariling buhay niya, siya mismo na hukom, siya mismo na batas ang namatay para sa kasalanan ng tao. May isang istorya, no, isang hari sa China, sabi, may isang tao siya na gustong-gusto, at dahil naglabas siya ng isang batas, at yung batas na yan, kung sino lumabag dyan, papatayin. Ngayon, yung tao na gustong-gusto niya, nalabag yung batas na yun. Hindi niya pwedeng baliin yung utos niya. Kasi pag binali niya yun, wala na siyang hustisya. Anong ginawa ng hari? Siya mismo yung namatay kasi siya yung gumawa ng batas. Para lang hindi mamatay yung tao na kinalulugdan niya. Kapatid, para lang hindi ka mamatay sa apoy na impyerno. Ginawa ng Diyos yan. Actually, alam niya na yan, matagal na. Bago niya palikain ang mundo, alam niya na yan. Ayun ang grasya niya sa atin. Ganyan kanya inibig. Kaya minsan, parang iniisip natin, ang dami pa natin problema, dami natin kabigatan, kalungkutan, kasi nagpo-focus tayo sa sarili natin eh. Mag-focus kaya tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kung talagang malungkot pa tayo talaga. Iniisip natin yung mga sarili nating kagustuhan. Ang totoo, kagustuhan nating mabuti, kagustuhan din naman ng Diyos yan eh. Pero minsan ginugusto natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Wala naman siya hinangad na masama. Tayo lang talaga naghahangad na masama sa atin eh, no? Nagpaplano tayo ng masama palagi sa ating mga sarili. At isa pa kapatid, hindi lang niya tayo pinatawad kasi minsan ang grasya ng Panginoon sa atin pinatawad lang. Sige, sorry, okay. Wala na, di na tayo galit, bati-bati na. Hindi, ganun eh. Ang maganda sa Diyos, binigyan pa niya tayo ng pagkakataon. Halimbawa, ikaw, ginawan ka ng mabuti ng isang tao. Gusto mo suklian ng mabuti, tama? Gusto mo at least man lang thank you. Ang maganda sa Panginoon, pagkatapos niyang bayaran ng ating mga kasalanan, sige, huwag ka nang kumilos. Magkakasala ka na naman, sasaktan mo na naman ako eh. Hindi ganun eh. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon magsimula sa buhay mo. Di ba may mga ganun bagay? Kapag ginawan tayo ng mabuti, gusto natin suklian ng mabuti. Pero alam nyo, sa ating Diyos,
Hindi naman natin siya kayang pahangain eh. Di ba tayo mahanga tayo sa mga tao kapag may nagagawa siya na hindi natin kayang gawin? Halimbawa ako, humahanga ako sa mga taong magaling sumayaw. Kasi hindi naman ako ganun kagaling sumayaw. Sa tingin nyo kapatid, anong hindi kayang gawin ng Panginoon? Illustration, may gagawin ako. Tatalon ako ng 3 beses. 1, 2, 3. Nakakahanga ba yun? Hindi. Alam niyo bakit? Kasi kaya niyo rin gawin yun eh. Amen? Tama ba kapatid? Ano ba mga bagay na pwede natin gawin para pahangain? Wala naman tayo kakayanan para pangitiin siya eh. Kahit mamatay tayo na naglilingkod, kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon, hindi natin siya mapapabilib. Mahirap ma-please ang taong mataas. Walang kasing standard. Hindi mataas lang eh. Wala siyang kasing standard. Wala kasi siyang katulad. Hindi mo mapapahangaan Diyos sa mga paraan na yan. Kaya minsan tayo kapatid, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi yan yung something na, uy, thank you na ka. Hindi, utang na loob ko sa iyo, naglilingkod ka dahil sa iyo. Hindi ah. Kaya nga offering eh. Lord, I offer my life. Pag sinabing offering, depende kung tatanggapin. Bakit? Offering yun eh. Diba? Kusang loob mong binigay. Ngayon, sa tatanggap, nasa kanya kung tatanggapin niya. Kahit mag-I love you ka sa akin, kung di ko tanggapin, wala ang pakialam. Nagigets niyo kapatid? Ganun ang grasya ng Panginoon. Na kahit maliit na bagay na ginagawa natin sa Kanya, na-appreciate niya. Dahil sa grasya. Ang mga baby, kayang-kaya nilang pangitiin ng magulang nila. Amen? Oo naman, kayang-kaya. Magsabi lang, Papa! Uy, ang galing ni baby! Ang galing naman ng baby ko. Kayang-kaya mo naman magpapa, di ba? Oh. Ba't ka humahanga? Dali-dali lang nun eh. Eh kung si Genesis magpapa, Papa! Kakatuwa ba yun? Hindi kakatuwa yun. Bakit yung baby natutuwa tayo pag pumapalakpak, beautiful eyes, beautiful eyes. Ay, ang galing ng baby. Genesis, beautiful eyes. Okay lang sana kung minatawad tayo, di ba? Maganda sa Panginoon, ginawa niya tayong mga anak. O, palakpakan mo ang Panginoon sa bagay na yun. Sino ka ba para maging anak ng Diyos? Di ba? Sino ba tayo? Para ipanganak muli sa Espiritu. Sino tayo para tumanggap ng Espiritu ng Diyos? Dahil ba ikaw ay chinita? Dahil ba ikaw ay milyonaryo? Kaya, ito, bibigyan ko ng Espiritu. Hindi ka nun eh. Ay, Lord, salamat talaga. Kaya kapatid, kasi anak ka ng Diyos, anumang ginagawa mo para sa Diyos, at ikaw ay tapat sa ginagawa mo para sa Diyos, you can make Him smile. Bro, mo yung Diyos sa papangiti mo? Kasi anak ka niya. Ang magulang, hindi yan mapipiliting mahalin yung anak niya. Automatic yan, mamahalin niya anak niya. Kahit pa yung anak niya ay maitim at makakita siya ng puting anak, hindi niya pagpapalit yung anak niya doon. Amen? Anak niya yan. Sarili kong laman. Ba't kayo pagpapalit kahit matangos silong niyan? Kahugis ko to ah. Akin to, imahe ko to. Laman sa laman. Pakialam ko sa anak mo. Kasi mga anak tayo ng Diyos, hindi lang laman sa Espiritu. Born again in Spirit. Binigyan ka niya ng Espiritu, kaya nalulugod sa iyo ang Diyos. Kaya yung tipong maglakad ka lang at ginagawa mo yan dahil may mission ka sa paglalakad mo, God is pleased. Tutuwa siya. Kahit pa 20 lang yung binibigay mo, ito sa akin nga, 2 piso nagsimula ang Panginoon, di ba? Eh, tapat ako nun eh. O ngayon, saan ako ginagamit ng Panginoon? Nakapag-tights na ako ng 2 million. Ay, ano ba yun? 2 million. Nang ano, nakapagtapad na. Pero natuwa ang Panginoon, wala naman yan sa laki ng iba eh. Kahit pa yung ibang baby dyan ay mas malusog, mas mataba, di ko pagpapalit to, baby ko to. Ganyan kapag
anak ka ng Diyos. And we are not deserving to be a child of God. Pero ginawa niya pa rin. Hindi dahil napipilitan siya, gusto niya. Willing siya. Ayun yung plano niya. O di ba? Madalas nakakalimutan lang natin yun eh. Kaya minsan pag may problema tayo, balikan mo na lang yung grasya ng Panginoon. Pag napapagod ka na maglingkod, nakikita mo nagmamalaki ka na. Mula sa pagkabagsak, isipin mo grasya ng Panginoon. Mula sa tagumpay, isipin mo grasya ng Panginoon. Lahat yan sakop ng grasya ng Panginoon. Meron kaya makakapag-isip, no? Kaya yung Bible talaga, no? Sulat talaga ng Diyos yan sa pamamagitan ng tao. Sino makakapag-isip nun? Na yung mga taong hamak na katulad natin na wala namang kayang gawin, gawing anak ng Diyos, ng tagapaglikha ng sangkatauhan. Diyos talaga. Napakapalad na. Napakapalad mo, kapatid. Isang kayamanan yan na hindi pwedeng agawin sa'yo. Identity mo yan. Ipaglaban mo yan. Kapag gumigising ka sa umaga, kinakain ka ng sistema, hindi, sabi mo, anak ako ng Diyos. Ay, hindi ako deserving maging anak ng Diyos. Minsan nagmamalaki yung anak ako ng Diyos, ha? Lord, dapat ganito, ha? Anak lang tayo, siya ang Ama, siya ang Diyos. Ganyan ang grasya ng Panginoon sa atin. Sige, sa next verse, Bo. Ang grasya nga ng Diyos, okay lang sana kung pinatawad tayo, kaso ang mabigat, sariling anak pa niya yung namatay para sa atin. Pangalawa, binigyan pa niya tayo ng espiritu para makalapit sa Kanya. Makapaglingkod, maka-thank you man lang. Halimbawa, may ginawa ka ng mabuti, sige na, makapag-thank you man lang ako. Di ba may mga ganong feeling tayo? Sige na, maano ko man lang kahit na hindi ko man matapatan yung kabutihan ginawa mo sa akin. Ang Panginoon binigyan kanya ng pagkakataon maging mapagpasalamat sa Kanya. Binigyan kanya ng chance na magbahagi din ng mabuting balita sa ibang tao. Isang pribilehiyo ang tanggapin ng Espiritu ng Diyos at binigay niya yung isang kayamanan na meron lang siya. Sarili niyang anak. Sa next verse po. At ito ang tanda ng ating pagiging grateful sa ating Panginoon. Buksan natin sa Filipos chapter 3 verse 10 hanggang 11. Sige, buksan mo na natin sa Filipos 1, verse 27 to 30. Ito bang Bible na hawak ko ay Pinoy version. Sa mga bagong version ng Bible. Gusto ko sana ibang version pero parang nasakto niya dito yung gusto kong sabihin. Ang sabi, sa 27 hanggang 30, Philippians 1, basta ang mahalaga, isabuhay niyo kung ano ang sinasabi ng magandang balita ni Christ. Para kahit pumunta ka ako dyan at makita ko kayo, kahit malayo ako sa inyo, mababalitaan ko na iisa pa rin ang pinaglalaban niyo at sama-sama kayong nagsisikap para maniwala ang ibang tao sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa mga kaaway nyo. Maging matapang kayo kasi yan ang nagpapakita sa kanila na mawawasak sila at maliligtas kayo. At mangyayari yan dahil sa Diyos. 29, kasi binigay na sa inyo ang pribilehiyo na maglingkod kay Kristo. Hindi lang yung maniwala kayo sa Kanya, pero pati yung magtiis kayo para sa Kanya. Sa verse 30, nai-experience nyo na rin yung paghihirap ko na nakita nyo noon at nababalitaan yung pinagdaraanan ko pa rin ngayon.
Alam niyo kung ano sinasabi niyan, kapatid? Sa verse na yan, yung mga problema, pagsubok, kalungkutan, kabiguan, para kay Pablo, pribilehiyo. Pribilehiyo para maging bahagi ng paghihirap ni Kristo. Isa kasi sa atin, ang problema lang eh. Pero ang totoo, kapatid, kapag ikaw Kristiyano ka, kapag may problema ka, isang privilege. Kasi nararanasan mo kung ano yung dinanas ni Kristo para sundin ang Ama. Alam niyo ba si Christ, si Jesus, na-depressed din yan. Alam niyo kung saan? Nagka-anxious din siya sa prayer in the mount. Di ba nagpe-pray siya doon? Kung maaari sana, Ama, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Di ba? Makikita natin doon si Jesus mismo. Alam natin ang Diyos, naiintindihan tayo. Alam niya lahat. Pero iba kapag siya mismo nakaranas. Pwede yung sabihin natin, ang hirap ng taong may cancer. Naiintindihan ko, mabigat yung nararamdaman mo kasi nasasaktan din naman ako, kakasakit. Pero iba kapag yung dalawang may cancer, nakita yan. Iba yung communication nila. Kasi alam niya pinagdaanan niya. Alam niya yung hirap. And God said, sa Bible, sa Scripture, Jesus was tempted in all circumstances. Sa lahat ng tentasyon, pinagdaanan niya. Pero lahat yun na pagtagumpayan niya. Hindi siya nagkasala. Na-tempt siya. Sinubukan siyang tusuin, pero hindi siya nagkasala. Kaya kapatid, kung ikaw, iniisip mo, wala na atang katulad ng problema ko, sa akin lang yan. Napako ka na ba sa krus? Dapat nga, ipako tayo sa krus. Medyo deserving na tayo sa krus, di ba? Pero si Jesus, deserving ba sa krus? Hindi. Pero, hayaan natin ang grasya na ito. Mahirap magpatawad. Amen? Mahirap. Pero bakit pinatawad tayo ng Panginoon? Kasi ba deserving? Kasi mga taong pinapatawad natin, hindi rin naman deserving, di ba? Pero pareho tayong hindi deserving. Pero ang Diyos, nagpatawad, hindi lang nagpatawad. Kaya kung ano man yung mga pagsubok na meron tayo ngayon, mga pinagdaraanan natin, mga bagay na iniisip natin sa ating buhay, mga problema, maging insecurities, ibuhos natin sa grasya ng Panginoon. Lahat yan naranasan ng Diyos. Naranasan ni Jesus lahat ng sakit at hirap. At walang katumbas ang hirap na naranasan ng Diyos. Compare naman sa sakit na nararamdaman. Minsan yung mga sakit natin, tayo may kasalanan eh. Diba? Minsan consequences ng ating pagkakamali din naman. Pero kung dumating man tayo sa punto na hindi natin deserving yung ganong bagay, lagi natin tatandaan, hindi tayo nag-iisa. At bago tayo matapos, kapatid, isang istorya, habang inihanda yung ating komunyon, isang istorya ni Daniel. Yung itatapon siya sa apoy, paparusahan siya. Sabi niya, hindi pa rin ako sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ako sasamba dyan sa mga Diyos na yan. Hindi ako susunod dahil ang Diyos lang susundin ko. Alam ko, iingatan ako ng Diyos. Amen? Alam ba natin yun? Oo, iingatan ka ng Diyos. Pero sabi ni Daniel, pero kahit na hindi ako iligtas sa apoy na yan, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. My hope is still in the Lord. Kapatid, dumating man ang pagsubok sa buhay mo, makita mo na aargabyado ka, huwag mawawala ang pag-asa mo. Dahil ang buhay natin dito sa mundo, sandali lang yan. Ang grasya ng Panginoon, hindi lang hanggang dito. Hanggang eternal yan. Mas malaki ang mararanasan nating kadakilaan sa mga darating na panahon. At hayaan natin ngayong umaga maging sariwa yung pag-ibig